Sa lahat ng mga kontrabida ng Hunter x Hunter, merong isang karakter na namumukod-tangi sa kanila pagdating sa kasamaan. Siya ay si Chernich Huiguru. Nasabi ko ito sapagkat kung ang Phantom Troop ay pumapas lang para bigyan ng proteksyon ng mga taga Meteor City at kung ang Royal Guards ay pinapatayan kahit na sinong nanghihimasok sa kanilang teritoryo dahil ipinanganak sila para paglingkuran ng kanilang hari, si Chernich naman ay gumagawa lamang ng kung ano-anong kademonyohan dahil sa mataas na tingin niya sa kanyang sarili. Tinuturing niyang hayop ang maraming tao, maging ang kanyang mga kapatid. Pumapas lang siya dahil sa kanyang hilig at dahil sa kagustuhan niyang sakupin ng mundo. Ganyan kasama ang ika-4 na prinsipe. Ngayon, sa video na ito mga idol, ilalatag ko sa inyo ang mga krimeng ginawa ni Chernich sa nakaraan, kabilang ang brutal na kamatayan ng batang si Sarasa. Ipapaliwanag ko din kung bakit ang ika-4 na prinsipe ang isa sa mga magiging kalaban ng Phantom Troop sa kwento, at ipapakita ko sa inyo na si Chernich ang magiging dahilan para mabuo ang alyansa nila Chrollo at Kurapika. Buksan nyo ng maigi ang inyong isipan dahil punong-puno ang teoryang ito ng mga ebidensya ukol sa kalupitan ng kontrabidang si Chernich. Umpisahan natin ang teoryang ito sa chapter 402, kung saan sinabi ng kwento na ang sulat na ginawa nila Melody, Prinsesa Katcho at Kaiser para ibigay kanila Kurapika ay naglalaman ng lahat ng krimeng ginawa ni Chernich. Hindi sinabi kung ano ang mga krimeng ito, pero ang impormasyong nalaman ni Kurapika ay lubhang makakatulong sa kanila para matalo si Chernich at para matakasan ng succession contest. Sigurado ako mga idol na ang mga krimeng nalaman nila Kurapika ay konektado sa kalupitan ni Chernich habang siya ay lumalaki. Tiyak na kasama din dito ang pagtulong niya sa Haley family na magtawid ng mga kontrabando mula sa black market patungo sa iba't ibang parte ng barko at sa mayayamang tao. Higit sa lahat, walang dudang nasa listahan ng walang awang pagdukot, pagpapahirap at pagpaslang ni Chernich sa maraming tao, partikular sa mga mamamayang nakatira sa Meteor City, ang syudad kung saan lumaki at nagkaisip ang Phantom Troop. Sigurado ako mga idol at marami akong ebidensya na si Chernich ang isa sa mga pasimuno ng pagdukot ng mga bata at mamamayan ng Meteor City. Pinapatunayan ito ng impormasyong mababasa natin sa chapter 408 ng Hunter x Hunter. Sinabi dito na ang Haley family o ang pamilya ng mafia na pinamumunuan din ni Chernich ay nagtayo ng institusyong sangkot sa human trafficking. Meron silang base kung saan dinadala ang mga carnival orphans at maaari ang iba pang mga tao na dinudukot ng Haley para ibenta sa iba't ibang organisasyon. Hindi nagkataon na ang negosyong human trafficking ni Chernich ay ang pangunahing problema na kinakaharap ng Meteor City. Sinabi sa chapter 395 mga idol na bilang ang mga mamamayan ng Meteor City ay walang opisyal na pagkakakilanlan, hindi sila kinikilala bilang mga buhay na taong nag-i-exist sa mundo. Kaya ang paggawa ng masama sa mga residente ng Meteor City ay hindi itinuturing na krimen. Kabilang sa mga krimeng ito ay kidnapping o human trafficking. Sa madaling salita, ang mga mamamayang dinudukot sa syudad ay napapasa kami ng Haley o ni Chernich para gawing tauhan o kriminal. Ang hindi pag-i-exist ng mga residente ng Meteor City ay sinusuportahan ng detalyeng mababasa natin sa chapter 102. Ito ay ang paliwanag ng mafia hacker ukol sa mga miyembro ng Phantom Troop na kung galing daw ang grupo sa Meteor City, nangangahulugan ito na hindi nag-i-exist ang mga magnanakaw sa lipunan dahil wala silang impormasyon sa kahit na anong record sa mundo. Ang kawalan ng pagkakakilanlan ng mga miyembro ng Phantom Troop dahil galing sila sa Meteor City ay maaaring konektado sa rason kung bakit parang hindi opisyal na pangalan o kalokohan lamang ang pangalan ng mga miyembro ng Haley. Kung titingnan nyo mga idol, parang galing lang sa kung ano-anong pagkain ng pangalan ng mga miyembro ng Haley family. Halimbawa dyan sila Cashew, Chiffon Toto, Mont Blanc Toto, Gelato at Soufflé. Ibig sabihin ko mga idol, ang mga miyembro ng Haley na ito ay posibleng dinukot sa Meteor City o sa ibang lugar at binigyan lamang ng mga kung ano-anong pangalan. Higit pa dito mga idol, kung bubuklatin muli natin at muling babasahin ang chapter 395, malinaw na isinaad dito na para protektahan ang syudad ng Meteor City mula sa mas maraming kriminal, nakipagkasundo ang mga pinuno ng lugar sa mafia. Susuplayan nila ng maraming tao ang mafia kapalit ng proteksyon ng mga ito mula sa mga tagalabas ng Meteor City. Nangangahulugan ito idol na maaaring nagkaroon talaga ng transaksyon ng mga elders sa Haley family na pinamumunuan ni Chernich. Maaaring hindi ang ika-4 na prinsipe ang nagpasimula ng pagdukot ng mga taong ito at namana niya lamang sa mga naunang benefactor o boss ng Haley ang negosyo ng human trafficking. Pero sa tingin ko, sa ika-4 na prinsipe nagsimula ang mas malapit na transaksyon ng grupo na naging dahilan para lumaban ng mga taga Meteor City kagaya nila Chrollo.
Ang mga kalupitang ito ay ang pagpapahirap at pagpaslang sa mga dinudukot nilang tao. Nasabi kong ginagawa ito ni Chernich sa mga taga Metro City sapagkat ipinakita sa chapter 345 kung paano inuutusan ng ika-4 na prinsipe ang kanyang mga tauhan na mag-imbita ng mga babae sa bar at dalhin ito sa hotel kung nasaan si Chernich. Pagkatapos ay gagawin na ng prinsipe ang kahit na anong gusto niya sa mga babaeng ito, kabilang ang pagdurog sa kanilang mga katawan. Bukod dito mga idol, mababasa din sa chapter 345 ang paghingi ni Chernich ng 20 babae sa kanyang tauhan para dalhin sa kanyang silid. Sinabi niya dito ang salitang chop-chop, nangangahulugan ito sa salitang Tagalog na bilisan mo. Pero dahil si Chernich ang nagsasabi nito habang napapalibutan ng dugo ng kanyang mga biktima, nagpapabatid ito sa atin na china-chop-chop niya talaga ang mga babaeng dinadala sa kanyang silid. Isa pa sa ebidensya ko mga idol na pinapaslang at dinodurog nila Chernich ang katawan ng kanilang mga biktima ay makikita sa kung gaano kabihasa ang mga miyembro ng heli sa pag-chop-chop ng bangkay ng mga pasaherong kanilang dinudukot sa Black Whale. Parang normal na normal sa grupo ang trabahong ito, kaya meron talaga silang silid kung saan pinoproseso ang mga bangkay. Maaaring pinapakita nito na inuutusan minsan ni Chernich ang kanyang mga tauhan o ang Haley family para pagputol-putulin ang katawan ng kanyang mga biktima dahil nagbibigay ito sa kanya ng kasiyahan. Bukod dito, ang pinaka-ebidensya na gusto ni Chernich na paglaruan, durugin o chop-chopin ng mga dinudukot nilang tao ay makikita sa chapter 384. Merong mga durog na katawan at nakakalat na lamang loob ng tao sa sahig ng silid ni Chernich na siguradong nagmula sa kanyang biktima. Nagpapatunay na talagang meron siyang kakaibang hilig sa brutal na pagpaslang ng tao. Ito na mga idol ang dapat niyong pakinggang mabuti sapagkat ang dahilan kung bakit ko pinapaliwanag ang pag-chop-chop ni Chernich sa mga taong kanilang dinudukot ay dahil kinokonekta ng krimeng ito ang ika-4 na prinsipe sa Phantom Troop sapagkat ang isa sa mga inosenteng naging biktima ni Chernich ay walang iba kundi ang batang si Sarasa, ang matalik na kaibigan nila Krollo. Sigurado ako mga idol na si Chernich ang nag-utos sa kanyang mga tauhan para dumukot ng mga batang nasa Metro City. Nagresulta ito sa pagkakuha kay Sarasa at sa malagim na kamatayan ng bata. Kung ating babasahin muli idol ang chapter 397, makikita natin na ang katawan ni Sarasa ay inilagay sa sako matapos pagputol-putulin. Pruweba ito na ang mga kriminal na pumaslang kay Sarasa ay sanay na sa pag-chop-chop ng katawan katulad ng Haley family at ni Chernich. Sinabi din ni Krollo sa parehong kabanata na ang lugar kung saan pinaslang ang kanilang kaibigan ay parang sinetap na isang teatro. Nagpaparating sa atin na vinidyuhan ng mga kriminal ang kanilang sarili habang pinapatay si Sarasa dahil may gusto silang pag-alayan ng krimen kanilang ginagawa. At kung babalikan din natin ang chapter 345, sinabi ni Chernich na mahilig siya sa mga batang inilalagay sa kalunos-lunos na sitwasyon. Tinuturing niya ito bilang isang sining. Sigurado ako mga idol na inuutusan ni Chernich ang kanyang mga tauhan na dumukot ng mga bata, pahirapan ng mga ito bago paslangin at videohan ng buong pangyayari para ipadala kay Chernich. Ginagawa niya ito sapagkat isa ito sa kanyang hilig. Ang posibleng rason kung bakit kailangan niya pang iutos ang hindi kapani-paniwalang krimen na ito, imbes na siya mismo ang gumawa, ay dahil nag-uumpisa pa lamang ang prinsipe sa kanyang mga kademonyuhan bilang siya ay binata pa noong mga paslit pa sila Krollo. Sa tingin ko mga idol, ang maikling flashback ng teenager na si Chernich na maaaring nasa edad na 16 hanggang 21 ay ang edad kung kailan nagsimula ang kanyang kalupitan bilang tao. Ito ang dahilan kaya ang unang flashback niya sa kwento ay nagpapakita ng karahasan niya sa kanyang kapwa estudyante. Sa madaling salita, si Chernich ay maaaring binata pa lamang noong 11 taong gulang sila Krollo. Ito ang punot dulo kung bakit sa panonood pa lamang ng videotapes ng mga biktima nagpaparaos ng kanyang kawalangyaan ang ika-4 na prinsipe. Kulang pa ba mga idol ang ebidensya na si Chernich talaga ang dahilan sa kamatayan ni Sarasa? Kung kulang pa, pakinggan nyo ang isa pang ebidensya na nagpapatunay na si Chernich talaga ang dahilan kung bakit namatay si Sarasa. Ito ay ang mga human traffickers na dumukot sa bata. Ang isa sa mga kriminal na ito mga idol ay si Reese North. Siya ang walang niyang nagpabalik-balik sa Metro City para dumukot ng mga bata. Patayin ang mga ito at ialay kay Chernich. Nakakagulat dahil hindi lamang pala sa backstory ng Phantom Troop natin siya makikita. Sapagkat sa chapter 405, sa eksena kung saan naglalakad si Krollo sa Tier 3, mapapanood si Restore sa malaking monitor ng palapag habang inaalala ng mga tao ang anibersaryo ng kanyang kamatayan at binabalikan ang kontribusyon niya sa mundo.
Nakakapagtaka mga idol na pinapakita ito sa Black Whale na pagmamayari ng Kakin o isang bansang mayroong gobyerno na pinagbabawalan ng kanilang mga mamamayan na magpa-impluwensya sa ibang nasyon. Napahapyawan ni Borgsen ang detalyeng ito sa chapter 408. Kung pinapakita si Restart sa Black Whale, ibig sabihin siya ay taga-Kakin at maaaring isa sa mga tauhan ni Sheernich. Nagpapaliwanag kung bakit mula sa pagiging isang human trafficker, nakapagpatayo siya ng sarili niyang foundation na maaaring pinondohan ni Sheernich para pang takip sa mga illegal nilang gawain. Bukod kay Restart idol, meron pang isang kidnapper na sa tingin kong inuutusan ni Sheernich. Ito ay ang tattoo artist na makikita natin sa chapter 348. Siya ang parehong lalaki na masisilayan natin sa chapter 395. Kahit pamukha na siyang payatot at kalbo sa kasalukuyan, nasabi kong siya ang lalaking ito dahil sa tattoo na nakamarka sa kanyang mga braso. Siguradong hindi ito nagkataon sapagkat ang pag-iiwan ng mga maliliit na detalye sa bawat parte ng kwento ay isang paraan ni Togashi sa paggawa ng kanyang istorya. Kapareho ng tattoo ng lalaki ang mga kulugo at nunal sa mukha ni Restart. Mga kakaibang palatandaan na tutulong sa atin para agad na makilala sila sa oras nga na ibinalik sila ni Togashi sa kwento. Ayon sa paliwanag ni Borgsen sa chapter 394, ang tattoo artist na pinag-uusapan natin mga idol ay membro ng Haley family. Pero hindi katulad ng iba niyang mga kasama na gawa nitong makatakas sa massacre na sinimulan ni Morena sa Haley sapagkat kinuha siya ni Sheernich para tatuan sila Borgsen. Sa madaling salita, kilala na talaga ng ika-4 na prinsipe ang tattoo artist at isa ito sa mga tauhan niyang pinagkakatiwalaan sa pagpaslang ng mga minor de edad. Kumokonekta na ba ang lahat mga idol? Kung hindi pa din, maaaring tumulong sa inyo ang mga ebidensyang iisa-isahin ko ngayon sa ikalawang parte ng aking paliwanag. Ang mga ebidensyang nagkokonekta din kanila Kurapika, Chrollo at Sheernich na sumusuporta din sa teorya na ang ika-4 na prinsipe ang isa sa mga taong magiging kalaban at wawasak sa grupo ng Phantom Troop. Uumpisan ko ito sa ebidensya makikita natin sa mga pulang mata ng Kurta na ipaliwanag ko na sa inyo na ang karahasan, pagkahilig sa dugo at nawasak na laman ng tao ang nagbigay kay Sheernich ng hindi mapigilang pagkahumaling sa mga kakaibang parte ng katawan ng tao. Nagresulta para siya ay maging flesh collector. Madami nang nakolektang iba't ibang katawan si Sheernich pero ang pinaka-espesyal dito ay ang mga pulang mata ng Kurta na nakuha niya sa hindi pa malamang paraan. Naipaliwanag ko na sa inyo mga idol noon ang aking paniniwala na nakipagkasundo ang grupo nila Sheernich sa mga elders ng Meteor City para hingiin sa mga ito ang pulang mata ng Kurta kapalit ng pagtigil ng ika-4 na prinsipe sa pagdukot ng mga bata sa Meteor City. Upang maisagawa ito, inilagay ng mga elders ng Meteor City ang isang sulat na nagkokonekta sa kamatayan ni Sarasa at sa mga Kurta. Sulat na nabasa ni Chrollo na naging dahilan para palakasin nila ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng Nen at gamitin ng kapangyarihan para pagbayarin ng inosenteng lahi ni Kurapika. Ang paniniwala ko na ang mga elders ang gumawa ng sulat na inilagay sa bangkay ni Sarasa ay nabuo dahil una, wala si Father Lesores noong sinabi ni Chrollo sa kapwa niya mga bata ang pagkawala ni Sarasa. Nakakapagtaka ito sapagkat palaging makikita si Lesores na nanonood at tinutulungan sila Chrollo sa pagkasagawa ng kanilang palabas. Hindi din siya nakitang tumulong kanila Chrollo sa paghahanap kay Sarasa, kaya malaki ang posibilidad na inunahan niya ang Phantom Troop sa paghahanap sa lokasyon ni Sarasa. Layuning madali lamang sa kanya sapagkat pamilyar sila Lesores kung saan iniiwan ng mga kriminal ang bangkay ng mga bata, kaya nakukuha nila ang mga ito at naililibing sa tapat ng simbahan. Ang pangalawang ebidensya ng mga elders ang naglagay ng sulat ay makikita natin sa parte kung saan nalaman ni Pakunoda na marunong nang bumasa si Chrollo ng 2 pang ibang lengguwahe. Ang pag-uusap na ito ay sikretong pinapakinggan ni Father Lesores, kaya niya nalaman ng lengguwaheng ilalagay nila sa sulat na iiwan sa bangkay ni Sarasa at masiguradong si Chrollo lamang ang makakaintindi nito. At ang pangatlong ebidensya na elders ang gumawa ng sulat ay mapapansin sa pag-uusap ng pari at ng isa pang elder ng Meteor City. Sinabi ni Lesores sa matanda na ihaharap nila si Chrollo sa iba pang elders para pakinggan ang opinyon nito. Pumayag naman ang matandang lalaki sa ideya ni Lesores. Hindi na pinakita mga idol kung nakausap ba ng elder si Chrollo at hindi na din binigyan ng linaw kung anong suliranin sa Meteor City ang nangangailangan ng opinyon ng isang bata. Ang eksenang ito ng mga elders ay tiyak na hindi isasama sa pagbabalik tanaw sa nakaraan ng Phantom Troop kung wala itong mas malalim na kahulugan. Kaya sigurado ako ng ibig sabihin ng pag-uusap nila Father Lesores at ng mga elders ay tungkol sa kung paano nila gagamitin ang talento ni Chrollo at ng Phantom Troop para maibigay ang pulang mata ng Kurta kanila Sheernich.
Pag-uusap na nabigyan ng konklusyon sa pamamagitan ng sulat na iniwan nila sa bangkay ni Sarasa. Hindi ako si Madam Auring o Rudy Baldwin mga idol, kaya hindi ko masasabi kung anong eksaktong nakalagay sa sulat. Pero nakatitiyak ako na tungkol ito sa mga kurta at idinadamay ang tribo sa kamatayan ni Sarasa. Paano ko nasabi? Syempre, may ebidensya pa din ako dyan. Kung babalikan nyo mga idol ang chapter 397, tinanong ni Uvogin ang umiiyak na si Krollo kung ano ang laman ng sulat. Pero sinabi ng bata na hindi niya ito sasabihin kahit patayin pa siya ni Uvo. Ang paglilihim na ito ni Krollo ang nagpapaliwanag kung bakit noong naglaban sila Kurapika at Uvogin, ang tanging impormasyon lamang na alam ni Uvo tungkol sa mga pulang mata ay ang matinding pagnanais ni Krollo na kuhain ng mga yamang ito. At hindi alam ni Uvo ang dahilan kung bakit sa dinami-dami ng kayamanan sa mundo, pulang mata pa ang natipuhan ni Krollo. Ang rason nga nito ay dahil inilihim ng leader ng Phantom Troop ang nalalaman niya sa mga kurta, katulad ng paglilihim din ni Krollo sa nilalaman ng sulat sa bangkay ni Sarasa. Kung papanoodin nyo din ang Hunter x Hunter Phantom Rouge, makikita nyo dito ang eksena ng pinaslang ng matandang leader ng mga kurta. Sa bangkay nito, nakatarak ang sulat ng Phantom Troop, kapareho ng paraan kung paano iniwan ang sulat sa katawan ni Sarasa. Nagpaparating ito sa atin na ginawa lamang nila Krollo sa mga kurta ang kung ano ang naranasan ni Sarasa. At higit sa lahat mga idol, sa sulat na iniwan ni Krollo sa mga kurta, mababasa ang prinsipyo ng mga taga Meteor City. Ito ang Law of Retribution na nagsasabing tatanggapin namin ng kahit na anong iiwanan nyo, pero wag kayong kukuha ng kahit na ano sa amin. Ang kung sino mang lumabag sa batas na ito ng Meteor City mga idol ay papaslangan ng mga taga-syudad bilang paghihiganti o paniningil, katulad ng nangyari sa bomb incident. Sa madaling salita idol, hindi pagnanakaw ang unang layunin nila Krollo kaya nila pinaslangan lahi ng kurta. Ang totoong pakay nila ay gumanti dahil sa paniniwala ng leader ng Phantom Troop na may kinalaman ng kurta sa kamatayan ni Sarasa, kagaya ng sinasabi sa sulat na inilagay ng mga elders para masunod ang kasunduan niya kay Chirnich. Sa madaling salita mga idol, kung malalaman lamang nila Krollo na ang ika-4 na prinsipe ang dahilan kung bakit napilitan silang lokohin ng mga elders, kung bakit nabuhay sa takot ng Meteor City sa matagal na panahon, at kung bakit namatay ang kaibigan nilang si Sarasa, siguradong tatargetin nila ang prinsipe. Kung malalaman din ni Kurapika na si Chirnich ang rason kung bakit inubos ng Phantom Troop ang kanyang tribo, kung bakit naging masama sila Krollo, at kung bakit nabubuhay ang Hunter sa paghihiganti, tiyak na sisingilin niya ang prinsipe. Iisang kalaban at iisang layunin, dahilan para sa posibleng alyansa nila Krollo at Kurapika. Maraming taong posibleng tumulong kanila Krollo at Kurapika para magdesisyong mag-alyansa. Una dyan ay sila Melody, Kaiser at Cacho na alam ang ilan sa mga krimeng ginawa ni Chirnich. Maaaring kapag nakausap ng tatlo sila Kurapika, masasabi nila sa Hunter ang lahat ng impormasyon ng krimen ni Chirnich na hindi nila nailagay sa sulat. Pangalawa ay ang iba pang karakter ng istorya na mas nakakakilala kay Chirnich. Halimbawa ay ang guardian nitong si Teta, ang bagong boss ng Hailey na si Morena, at ang iba pang prinsipe o ang mga kapatid ni Chirnich dahil mas kilala ng mga ito ang ika-4 na prinsipe. At ang pangatlong karakter na maaaring tumulong kanila Kurapika at Krollo na magkampihan ay si Sheila, ang babaeng naging kababata ni Krollo at nagbigay ng ideya kay Kurapika na maging hunter. Sigurado ako idol na may alam si Sheila sa kasunduan ng elders at sa kawalang yaan ni Chirnich. Patunay dito ang hindi niya pagsali sa Phantom Troop. Malungkot siyang humiwalay sa grupo na para bang may alam siya sa tunay na nangyari. Ebidensya din ang paghahanap niya sa pinagtataguan ng kurta upang tulungan kahit papaano ang tribo. Alam ni Sheila na kahit saan magtago ang mga ito ay mahahanap sila ng Phantom Troop, pero ginawa niya pa rin ang kanyang makakaya sa pamamagitan ng pagliligtas ng mga batang kagaya nila Kurapika. At higit sa lahat, pruweba din ang pagkasabi ng kwento na isang babaeng manlalakbay ang nagturo sa mga otoridad na nangyari sa kurta. Ang babaeng manlalakbay na ito ay siguradong si Sheila. Ang katotohanang hawak na Sheila, samahan pa ng matinding kagustuhan ni Krollo na nakawin ng estatwang nagbabantay sa succession contest para matalo si Hisoka, pati na rin ang pagnanais ni Kurapika ng isang pag-asang magliligtas sa buhay ni Prinsesa Wobble, at ang lahat ng mga ebidensyang inisa-isa ko sa nauna kong teorya na may pamagat na Kurapika versus Krollo versus Hisoka. Lahat ng sangkatarbang ebidensyang ito ang tutulong kay Kurapika at Krollo na makabuo ng isang alyansang magwawakas sa kasamaan ni Chirnich. Ito ang malaking problema mga idol, sapagkat sa tingin ko, inihahanda na ni Togashi ang walangyang si Chirnich para maging pinakamalaking banta sa Succession Contest arc. Patunay dito ang pagbibigay ni Togashi ng 2 Nen-beast na prinsipe, ang pagkakaloob niya dito ng kakaibang galing sa paggamit ng Nen, at ang mabilis na pag-unlad ni Chirnich sa pagdiskubre ng kanyang kapangyarihan.
nagresulta upang lalo siyang lumakas at makabuo ng iba pang Nen abilities. Ang pagiging pinakamalaking banta ni Chernich para sa Phantom Troop, kay Kurapika at sa kwento, ang nagpapaliwanag kaya ikinonekta ni Togashi ang buhay ni Chernich sa nakaraan ng Phantom Troop. Kaya pala masyadong binibigyan ni Togashi ng focus si Chernich, nagdulot upang pumangalawa ang prinsipe sa may pinakamaraming appearance sa Succession Contest, sunod sa bida nitong si Kurapika. At kaya pala ginawa ni Togashi na ubod ng sama ang karakter ni Chernich, ay dahil nga ang ika-4 na prinsipe ang magiging pangunahing kontrabida ng yugtong ito ng kwento. Sa ngayon, pinapangarap ni Chernich na sakupin ang buong mundo. Pero sigurado ako na bago ito mangyari, susubukan muna ng prinsipe ang kanyang kapangyarihan sa Phantom Troop at kay Kurapika. Isipin nyo na lamang idol kung ano ang magiging reaksyon ni Chernich kapag nalaman niya na hindi na lamang siya basta makakapag-display ng katawan na punong-puno ng tattoo ng kung sino-sinong tao, o hindi na lamang niya gagayahin ng tattoo ng gagamba sa katawan ng Phantom Troop para sa kanyang bisyo. Sapagkat sa tulong ng kanyang kapangyarihan, matatalo na niya ang bawat isang spiders. Mapupugutan sila ng ulo para ilagay sa garapon at makuha ang katawan nila na may marka ng gagamba. Higit sa mga ito, isipin nyo na lamang mga idol kung anong ligaya ang mararamdaman ni Chernich kapag nakita niya ang isang buhay na taong may pulang mata kagaya ni Kurapika. Siguradong mag-iisip na agad ang prinsipe ng paraan kung paano papaslangan si Reyna Uwito, Prinsesa Wobble, Melody at ang iba pang kaibigan ni Kurapika para galitin ng Hunter. Emosyong lalong magpapaganda sa kanyang mga pulang mata. Hindi na ako makapaghintay na makita ang pagtutuos ng tatlong karakter na ito sa Succession Contest dahil siguradong magkakagulo ang buong anime community sa paghaharap ng Hunter na si Kurapika, ng magnanakaw na si Chrollo at ng prinsipeng si Chernich. Ito po ang aking paliwanag sa kasamaan ni Chernich. Sana po ay nagustuhan nyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime, ay i-search nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!